Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At eto na po, ang ika-51 tagpo. Ang pagpapatuloy ng kwento. Pakinggan natin. Obong! Yung matanda! Napanaginipan ko ulit! At sa pagkakataong ito, hindi na ako makatulog dahil lagi siyang nasa panaginip ko. Sagot ni Damian sa akin. Kaagad akong binalot ng takot. Hindi para sa akin, kundi para kay Damian. Anong nangyari? Anong napanagipan mo? Tanong ko. Sa tuwing matutulog ako, lagi yung matandang napapanaginipan ko. Lagi akong napupunta sa may kakahuyan. At lagi kong nakikita yung sira-sirang bahay kubo. Kahit anong takbo ang gawin ko, ay dun pa din ako napupunta sa bahay na yun. At sa tuwing titingnan kong bahay kubo, naroon ang matandang lalaki. Sa uli kong panaginip, ay kinuhanan niya si Ulikba. Nakakatakot yung mukha niya, Ompong. Para siyang may samaligno. Eto na nga, dala-dala ko si Ulikba. Baka kasi kuhain sa akin ng matandang yun. Sa inilahad na yun ni Damian, ay hindi ko malaman ang aking sasabihin. Sapagkat nung mangyari sa akin yan, ang tumulong sa akin ay si Lolo Tasyo. Subalit, kahit hingan ko pa ng tulong si Lolo Tasyo, eh saan ko naman na siya hahagilapin? Maging ang aking lolo, na si Lolo Rodolfo, ay nakikinig din sa kwento ni Damian, ay hindi din malaman ang gagawin. Maaari siguro. Dalhin mo si Damian sa isang manggagamot, Ompong. Mungkahi pa ni Lolo. Tama si Lolo. Subalit, mas maigi sigurong ipagpaliban mo na muna, Damian, ang pagpapaunlak sa imbitasyon ni Manong Pula. Dun sa may paparating na sabong, sambit ko pa. Tama ka nga, Ompong. Mas maigi sigurong hindi ko muna papaunlakan yun. Kaya lamang, bukas na ang araw ng sabong. Paano ang gagawin natin? Sagot naman ni Damian. Dahil doon ay kaagad kaming nagtungo kina Mang Tonyo upang makahingi ng tulong. Habang bitbit si Ulikba, ay nagtungo kami nila Damian at Buing. Papasikat pa lamang ang araw, ay binulabog na namin ang kabahayan ni Mang Tonyo. Mang Tonyo! Mang Tonyo! Kaagad na sigaw ni Damian nang nasa harap na kami ng bakuran. Makalipas lamang ang ilang minuto, ay may nagbukas na ng pinto at dali-daling lumabas ang isang matanda. Ano yun? Ano bang nangyari? Mang Tonyo! Tulungan mo kami, Mang Tonyo! Sigaw muli ni Damian. Ikaw ba yan, Damian? Bakit ang aga-aga? Ano bang nangyari? At kaagad na kaming pumasok sa bakuran nila Mang Tonyo. At hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Damian. At kaagad nang inilahad ang kanyang napanaginipan. Muling inilahad ni Damian ang matanda sa kanyang panaginip. Pagkadinig nun, ay natahimik si Mang Tonyo. Napahawak sa kanyang baba at hinimas-himas ito na parang nasa malalim na pag-iisip. Nang biglang magsalita si Mang Tonyo. Alam ko na, Damian! Baka siyang tatay mo! Sagot pa ni Mang Tonyo. Hindi ko po tatay yun, Mang Tonyo. Ang tatay ko po kasama ko po sa bahay.
At hindi po mahaba ang buhok ng tatay ko. Sagot pa ni Damian. Ay, ganun ba? Sino yung matanda na yon? Tanong pa ni Mang Tonyo. Hindi din po namin alam ang Tonyo. Sagot muli ni Damian. Ang minumungkahi po ng aking lolo, ipatingin daw sa manggagamot si Damian. Sagot naman ni Boying. Ay, tama! Baka nga nasasapian na tong batang ito. Kita mo naman. At sari-saring namumuong sama ng loob ang nagpahalo-halo sa batang ito. Sagot pa ni Mang Tonyo. Kung kaya't hindi na rin kami nag-aksepa ng panahon. Pabukang liwayway pa lamang ay lumakad na kami at kaagad naghanap ng manggagamot sa aming baryo. Una naming tinungo ang bahay ni Mang Berting. Subalit pagkarating dun, ay wala si Mang Berting at baka sa sunod na linggo para umuwi. Kung kaya't naghanap kaming muli. Sunod naming tinungo ay si Mang Goyong na isa ring manggagamot sa amin. Nakatira naman ito sa may bandang sapa. Pagkadating sa kanilang bahay, ay wala na rin daw ito at kakaalis lamang. Nako! Mukhang wala nang manggagamot sa ating lugar. Sambit pa ni Mang Tonyo. Paano na po yan, Mang Tonyo? Obong! Paano na to? Pag-aalala pa ni Damian. Sa puntong ito ay nangangamba na kami para kay Damian. Gustuhin ko man siyang tulungan talaga. Subalit tanging si Lolo Tasyo lamang ang nakatulong sa akin. At ang bagay na yun ay hindi ko maaaring ilahad kina Damian. Lalo pat maging ako'y hindi ko na rin makikita si Lolo Tasyo. Mabuti ba't humingi tayo ng tulong kina Emeng? O kaya kay Lerio? Mungkahi pa ni Mang Tonyo. At kaagad naming tinungo ang bahay nila Mang Emeng. Nang makarating sa harapan ng bakuran nila Mang Emeng, ay kaagad nagsisigaw si Damian. Buti na lamang ay kaagad kaming pinagbuksan ni Mang Emeng. Kaagad din naming idinulog kay Mang Emeng ang aming pakay. At kung ano ang dahilan kung bakit kami naparito. Nako, napuntahan nyo na palang mga manggagamot dito sa atin. May alam ako, isa pang manggagamot. Subalit, hindi ko alam kung nanggagamot pa siya hanggang ngayon. At hindi ko rin alam kung saan na ito nakatira dito sa atin. Mas maigi siguro humingi tayo ng tulong kay Lerio. Sagot naman ni Mang Emeng. Kung kaya't hindi na kami nag-aksepa ng oras, kaagad kaming nagtungo kina Mang Lerio tungkol dito. Pagkadating kina Mang Lerio, ay kaagad nang kinausap ni Mang Emeng si Mang Lerio. At kaagad sinabi ang aming pakay. Oo, tama. Maaari ngang manggamot yun. Kung wala na talagang makitang manggagamot, maaari natin yung subukan. Sagot naman ni Mang Lerio. Sino ba yung manggagamot niyang tinutukoy ninyo? Tanong ni Mang Tonyo. Si Mang Andres. Sambit ni Mang Lerio. Siya ngang tunay. Si Andres. Dagdag pa ni Mang Emeng. Si Mang Andres? Manggagamot po ba yun? Tanong kaagad ni Damian. Oo, maaari nating subukan. Siya na lamang ang maaaring makatulong sa atin. Pero kung ayaw mo naman, ikaw nang bahala. Ikaw nang bahala sa lolo mo na nakikita mo sa panaginip. Sagot pa ni Mang Tonyo. Sige na po, puntaan na po natin. Kaagad namang sagot ni Damian. Hindi naman kalayuan ang bahay nila Mang Andres, kung kaya't kaagad namin itong natunton. Pagkaabot dun, ay si Mang Tonyo na ang tumawag sa matanda. Ilang sandali pa,
ay lumabas ang isang matandang lalaki. May kapayatan ito. Maliit lamang at mukhang mas matanda pa ito kina Mang Tonyo. Subalit malakas pa ang katawan. Meron itong nakataling panyo sa kanyang uluhan na kulay puti. At bukod dun, ay may kasamang lalaki si Mang Andres na parang alalay niya. Kaagad namang nilapitan ito ni Mang Leryo upang kausapin. Kaagad ding sinabi ni Mang Leryo ang aming pakay kung bakit kami nagpunta rito. Habang nag-uusap si Mang Leryo at si Mang Andres, ay nag-uusap naman si Mang Tonyo at si Damian. Sa puntong yun, ay si Buing na ang nagdadala kay Ulikba. Mang Tonyo, manggagamot po ba talaga yun si Mang Andres? Tanong ni Damian. Ay, oo naman. Magaling na manggagamot daw yan. Kita mo, meron pang alalay. Sagot ni Mang Tonyo. Ang alam ko po kasi manghihilot po siya. Yung sa pilay po. Sigurado po ba kayo na marunong po yung manggamot? Tanong muli ni Damian. Ako naman, Damian. Magtiwala ka lamang. Wala pa nga kumukontra ka na. Habang nag-uusap si Mang Leryo at Mang Andres, ay may napansin kaming nakabenda sa kanang kamay ni Mang Andres at may nakatapal pang mga dahon. Mang Tonyo! Mang Tonyo! Ano po kaya yung nasa braso ni Mang Andres na yun? Tanong ni Damian. Ay, hindi ka din alam. Itanong natin mamaya. Sagot naman ni Mang Tonyo. Ilang sandali pa, ay lumapit na sa amin si Mang Leryo, kasama si Mang Andres at ang alalay nito. Subalit si Mang Andres ay tila nakapikit at parang nasa malalim na pagninilay. Parang nagsasagawa ito at parang parte ito ng kanyang ritual sa panggagamot. Maya-maya pa ay tinanong ni Mang Tonyo si Mang Leryo habang kami naman ay nakikiisyoso nila Damian at Buing. Leryo, ano ba yung nakabenda sa kamay ni Andres? Tanong ni Mang Tonyo. Ay, itanong natin sa pamangkin ni Mang Andres. Si Pandoy, ayan itanong natin. Pandoy, ano ba yung nakabenda sa kamay ni Mang Andres? Tanong ni Mang Leryo kay Pandoy. Ano po yan? Nakagat po ng lamok. Ano ka ba? Nakagat ng lamok? Tanong muli ni Mang Leryo. Kagat ng lamok po ba? Bakit po nauwi sa benda? Biglang sagot naman ni Damian. Malaki kasi yung lamok. Lamok kalabaw. Yun ang kumagat pero pagaling na yan. Huwag na kayong mag-alala. Sagot pa ni Pandoy. Biglang napabulong si Damian kay Mang Tonyo. Mang Tonyo, sigurado po ba talaga kayo dyan kay Mang Andres? Kita po ninyo, kagat lamang ng lamok, pero parang natetano ang kinalabasan. Pagaling naman na daw, sabi ni Pandoy. At saka isa pa, malaki naman daw ang lamok. Lamok kalabaw. Sagot naman ni Mang Tonyo. Siya nga ang tunay. Lamok kalabaw. Dagdag pa ni Mang Eming. Maya-maya pa, ay dumilat na ang mga mata ni Mang Andres. Napatingin ito sa kalangitan at sumigaw ng ilang beses. At maya-maya pa, ay nagsalita na. Sino ba ang gagamutin natin? Sambit pa ni Mang Andres. Mang Andres, eto po, siya po ang ipapatingin namin. Siya po si
Damian, ang aming kasamahan. Pagpapakilala pa ni Mang Lerio. Tiningnan lamang ni Mang Andres si Damian at tila naningkit ang mga mata nito habang tinititigan si Damian. Si Mang Andres ay kaagad kumuha ng isang maliit na sanga na may dahon at agad inihampas sa gilid-gilid na parang may binubugaw na langaw at parang may ibinubulong na salita sa hangin na pawang kakaiba. Mang Tonyo, ano po ang ginagawa ni Mang Andres? Bulong ni Damian kay Mang Tonyo. Uminahon ka lamang, Damian. Ganyan talagang mahuhusay na mga manggagamot. Nagtataboy ng mga amoy tae. Ng masamang elemento. Sambit pa ni Mang Tonyo. Maya-maya pa ay lumapit na ng tuluyan si Mang Andres. Ikaw ba si Damian? Tanong ni Mang Andres kay Damian at sabay itinutok ang sanga ng bayabas sa pagmumukha ni Damian at saka pinagpag ito ng dahan-dahan sa mukha ni Damian. Halos nakakain na ni Damian ang mga usbong ng bayabas sa ginagawa na yun ni Mang Andres. Akma nang tatapikin ito ni Damian nang biglang magsalita si Mang Andres. Nasasapian ka, iho! Nasasapian ka! May sapi ka! Biglang sambit ni Mang Andres. Biglang nanlaki ang mga mata ni Damian at hindi makapaniwala sa sinabi ni Mang Andres. Nakita mo na, Damian! May sapi ka pala! Sambit pa ni Mang Tonyo. Siya nga ang tunay. May sapi. Dagdag pa ni Mang Eming. Dahil doon ay hindi na makapagsalita si Damian. At sa pakiwari ko, ay hindi pa rin makapaniwala sa sinabing iyon ni Mang Andres. Bigla namang pumikit si Mang Andres at inalapit sa kanyang mukha ang mga dahon at parang binubulungan ito ng mga kakaibang salita. At maya-maya pa ay binugahan ng hininga ni Mang Andres ang sanga na yun mula itaas, pababa at pabalik-balik. At muli ay iwinasiwas niya ito at ipinagpag sa mukha ni Damian. Halos maduwal-duwal si Damian habang nasa mukha niya ang mga dahon at sanga. Nang maya-maya pa'y hindi na nakatiis si Damian at natabig niya ang kamay ni Mang Andres. Malakas ang sapi! May kumakontra! Huwag mong kontrahin! Sigaw pa ni Mang Andres. Damian! Pambihira naman! Huwag mong kontrahin! Ikaw na nga ang tinutulungan! Sagot naman ni Mang Tonyo. Siya nga ang tunay. Huwag mong kontrahin. Dagdag pa ni Mang Eming. Kung kaya't wala nang magawa si Damian, kahit halos masuka-suka na ito, kung kaya't tiniis na lamang niya. Ilang sandali pa'y biglang nagsalita muli si Mang Andres. Pandoy! Ang kumukulong tubig! At kaagad tumakbo si Pandoy at kinuha ang takore mula sa nag-aapoy na pugon. At kaagad tumakbo pabalik patungo kay Mang Andres. Banlian mo! Banlian mo! Utos muli ni Mang Andres. Kay Damian po ba? Kay Damian ko po ba ibabanli? Sagot ni Pandoy. Biglang nagkulay suka ang mukha ni Damian pagkadinig nun. At nanlaki ang mga mata dahil ibubuhos na sa kanya ni Pandoy ang kumukulong tubig. Sa sanga mo ibuhos. Sambit naman ni Mang Andres. Opo, masusunod po. Sagot naman ni Pandoy. At halos himatayin si Damian noong mga sandaling yun sa pag-aakalang siya ang bubuhusan ng kumukulong tubig. Nagpatuloy pa din sa ginagawang ritual si Mang Andres. Matapos mabanlian ng sanga, ay winisik-wisik niya ito at muli ay pinagpag sa pagmumukha ni Damian.
at halos malamukos na sa mukha ni Damian ang sanga at mga dahon ng bayabas. Nang bigla itong itinapon bigla ni Mang Andres. "Pandoy! Sunugin mo! Sunugin mo madali!" Utos kaagad ni Mang Andres sa kanyang alalay. "Sino po ba? Si Damian! Si Damian bang susunugin?" "Hindi po ako!" Biglang tutol ni Damian. Yung sanga ang sunugin mo, Pandoy. Yung sanga." Sambit muli ni Mang Andres. Halos panawan na naman ng ulirat si Damian sa pag-aakalang siya ang susunugin. At maging si Mang Tonyo ay kinabahan para kay Damian. Matapos masunog ang sanga, ay maya-maya pa'y natapos ng ritual na ginawa ni Mang Andres. At nagsalita na ito kay Damian. "Damian, ikaw ay nilalapitan ng malakas na elemento. Malakas ang elemento na yun. Subalit, bibigyan kita ng pangontra." Sambit pa ni Mang Andres. "Iyon naman pala, Damian! Iyon palang dahilan kung bakit. Mabuti na lamang at napakabuti ng Mang Andres. Bibigyan ka pa ng pangontra." Sambit naman ni Mang Tonyo. May ibinulong si Mang Andres sa kanyang alalay. At kaagad tumakbo si Pandoy sa loob ng kubo na parang may kinuha. Maya-maya pa'y lumabas na ito at may bit-bit na isang bagay na nakalagay sa isang tela. At iniabot niya ito kay Mang Andres. Ilang sandali pa ay inilabas na ito ni Mang Andres. Isang napakalaking luya na halos sinlaki ng kalahati ng mukha ni Damian. "Iyan po ba yung pangontra?" Bulalas ni Damian. "Tama ka, iho. Napakatalino mo. Ito nga ang pangontra." Sagot naman ni Mang Andres. Ano pong gagawin ko dyan, Mang Andres?" Tanong ni Damian. "Isuot mo lamang ito sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali, at ikaw ay lulubayan ng elemento na yan." Sagot pa ni Mang Andres. "Yan naman pala! Napakabuti talaga ni Mang Andres, Damian!" Sambit pa ni Mang Tonyo. "Marami pong salamat, Mang Andres. Paano po naman ito isusuot? Siguro po ikukuntas ko po ito. Ano po?" Tanong pa ni Damian. "Ang paraan ng iyong pagsusot ay kinakailangang ilagay mo ito sa iyong noo. Itali mo ito sa iyong noo." Sambit pa ni Mang Andres. "Bakit naman po ganoon? Napakapangit naman po noon." Sagot naman ni Damian. "Naku, Damian, mukhang bumabalik ang elemento. Huwag mong kinokontra. Huwag mong pinapalakas ang elemento. Kinokontra mo. Kinokontra mo." Sigaw pa ni Mang Andres. "Huwag mong kinokontra, Damian. Pambihira ka naman, Damian. Ginagamot ka na nga. Kinokontra mo pa." Pagsisermon pa ni Mang Tonyo. Kung kaya't natahimik na lamang si Damian at hindi na ito umangal pa. Wala nang nagawa pa si Damian kung di itali sa kanyang noo ang napakalaking luya na yun. Ngunit ayon kay Damian, ay gumaan ang kanyang pakiramdam at parang nawala ang bigat ng nararamdaman niya simula pa nung isang gabi, simula nang itali ang luya niyon sa kanyang noo. At dahil dun, ay parang guminhawa ang kanyang mukha. Subalit sa puntong ito, ay nagmumukha siyang tandang na may palong. Makailang sandali lang, ay nagpaalam na din kami kay Mang Andres at nagpasalamat. Habang papauwi,
Si Buying ay hindi mapigilan ang pagtawanan ng itsura ni Damian. Dahil mukha nga daw itong tandang. Bakas na bakas naman sa pagbumukha ni Damian ang pagkainis. Subalit sa tuwing babanggitin ang matandang napanaginipan niya, ay siya na mismo ang nagsasabing hindi niya aalisin ang luya na yun sa kanyang noo. Magaling! At nalunasan ang iyong isang suliranin, Damian. Ngayon naman kung papaano natin may pagpapaliban ng laban bukas. Baka makausap pa natin si Manong Taling. Sambit naman ni Mang Tonyo. Opo, Mang Tonyo. Kinakailangan po nating makausap si Manong Taling ngayon din po. Sagot ko naman. Kinakailangan po ba talaga? Kinakailangan po bang kasama ako? Sagot naman ni Damian. Ay, naturamente, Damian. Ikaw ang nakakompromiso doon. Dapat lang naroon ka. Paano po itong nasa noo ko? Paano po kung makita ako ni Aurora? Makakapagtawanan po ako niyon. Sagot naman ni Damian. Basta wag mong aalisin yan. Pangontra mo nga yan. Ikaw din. Kung gusto mo yung matanda ang dumala ulit sa'yo, sa panaginip mo, ikaw ang bahala. Ikaw ang mamili. Sambit pa ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Ikaw ang mamili. Dagdag pa ni Mang Eming. Kung ket wala muling nagawa si Damian, kung di pangatawanan ang nakalagay na luya sa kanyang noo. Hindi na kami nag-aksepa ng panahon. Bagamat wala sa plano namin ang magpunta kina Manong Taling, ay tinuntun namin ang daan patungo ron para na rin matulungan si Damian. Sakay ng kalabaw at paragos ni Mang Eming, ay tinahak na agad namin ang patungo kina Manong Taling. At habang binabagtas ang daan, ay tampulan ng tawanan si Damian sa mga nakakasalubong namin at nakakakita sa amin. At sasabayan pa yun ng pangbubuska ni Buying at tatawanan. Si Damian naman ay halos tanggalin na ang nakataling luya sa kanyang noo dahil sa pagkainis. Huwag mo nga alisin yan, Damian! Napakatigas ng ulo mo! Ginagawa natin yan para hindi ka nagambalain ng matanda na yon. Pagpapaalala pa ni Mang Tonyo. Tama, Damian. Huwag mo na lamang silang pansinin. Ang importante ay hindi ka tuluyang masapian ng matandang yun. Pagpapaalala ko pa. Kung ket wala nang magawa si Damian, subalit hindi na maipinta ang pagbumuka nito. Hanggang sa makarating na kami sa lugar ni Manong Taling. Papalapit pa lamang kami sa panaderya nila Manong Taling, ay may mga nagtatawa na nang bumibili sa panaderya pagkakita kay Damian. Subalit kaagad itong pinaalalahanan ni Mang Tonyo. Huwag mo na lamang silang pansinin, Damian. Tandaan mong pangontra mo yan sa masamang elemento. At maaaring sinusubukan lamang ang iyong katauhan. Pagpapaalala pa ni Mang Tonyo. Pagdaan namin sa panaderya, ay iba ang nagbabantay at hindi si Elena at hindi din si Aurora. Marahil ay ibang kaanak ito nila Manong Taling. Pagdating namin ay kaagad naming hinanap si Manong Taling. Ilang sandali lamang ay kaagad naman kaming pinaunlakan nito. Oh, mukhang napagang yung panliligaw At may araw pa. Bungad sa amin ni Manong Taling. Subalit pagkakita ni Manong Taling kay Damian, ay biglang natawa ito. Ano yung nasa ulo mo, Damian? Para kang panabong dyan Sambit pa ni Manong Taling. At ang iba pang kasama ni Manong Taling sa bahay ay nagtawanan din. Kung ket lalong nalugmok si Damian. Sa puntong yun ay nakakaramdam na ako ng matinding awa kay Damian. At maging si Buying,
na kanina ay binibiro-biro pa si Damian ay naawa na rin dahil talagang ginagawang tampulan ng tukso si Damian dahil sa nakalagay sa kanyang noo. Ay, hindi, Manang Taling. Hindi panghaharana ang aming itinungo dito ngayon. Sagot naman ni Mang Tonyo. At inilahad na ni Mang Tonyo ang aming dahilan kung bakit kami napapunta kina Manong Taling nang wala sa oras. Nako! Mahirap na nating makausap si Pula ngayon. Abala na yun para bukas. Susubukan ko Subalit, hindi ko maipapangako. At sa tingin ko, pag iyon ang nagdesisyon, ay hindi maaaring hindi yun matuloy. Kapag sinabi niya, kinakailangan matuloy. Sagot pa ni Manong Taling. At isa pa, nakakayang hindi pa unlakan ng imbitasyong yun. Dahil mga premyadong mananabong ang magpupuntahan dun. Dagdag pa ni Manong Taling. Dahil dun ay napabulong na lamang sa akin si Damian. Naku, paano na yan, Ompong? Nakakompromiso na ako. At hindi na maaaring ipagpaliban ang laban bukas. Sambit ni Damian. Kita ako sa mukha ni Damian na nais na niyang wag nang tumuloy sa laban para bukas. Subalit mukhang hindi na maaari dahil siya ang mapupulaan nila Manong Taling. Kung kaya't wala na kaming nagawa pa, kung di magpaalam na lamang at maghanda na lamang para bukas. Nang papalabas na kami ng bakuran nila Manong Taling, ay bigla kaming tinawag. Sandali lamang! Sandali! Sambit ni Manong Taling. Mang Tonyo, pakiabot nga lamang ito. Pakiabot na lamang pala kay Damian. At iniabot ni Manong Taling ang isang sombrero na gawa sa dahon ng niyog, ngunit napakaganda ng pagkakahabi. Nagtaka naman si Mang Tonyo nung iabot sa kanya yun. Mang Tonyo, pakiabot na lamang daw po kay Damian. Pinapabigay ng aking pamangkin, si Aurora. Isuot daw ni Damian yan upang matakpan ang nakalagay sa kanyang noo. Sambit pa ni Manong Taling. At iniabot nga ni Mang Tonyo ang sombrero kay Damian. Biglang nagliwanag ang mukha ni Damian at ang kaninang hindi maipintang mukha, dala ng pagkayamot at inis, ay biglang napalitan ng kagalakan. Abot tenga ang ngiti ni Damian at labas lahat ng ngipin. Kagad namang nagsalita si Damian. Manong Taling, pakisabi po kay Aurora, maraming salamat po. At iingatan ko po ang sombrerong ito na parang parte po ng aking buhay. Tugon naman ni Damian. Pagkalabas namin sa bakuran nila Manong Taling, ay biglang humalakak ng napakalakas si Damian. Nakita mo ba yan, Buying? Binigyan ako ng aking pinakamamahal ng sombrero sapagkat nag-aalala si Aurora sa akin. At muli ay humalakak ng napakalakas si Damian. Yan ka na naman. Puro kayabangan eh. Isuot mo na nga yan. Sagot pa ni Buying. At sa isang iglap, ay biglang naglaho ang lahat ng suliranin na yun ni Damian. Pagkaabot ng sombrero mula kay Aurora, iyon lamang ang lunas at kaligayahan ni Damian. Pagka-uwi ay muli ay pinaalalahanan ko si Damian. Damian, huwag na huwag mong aalisin ang pangontra na yan sa iyong noo. Sapagkat pagsapit ng takip silim, ay saka pa lamang natin talagang malalaman kung epektibo ang pangontra na yan.
Diyan pa lamang natin ito masusubukan. Kung kaya't maging alisto ka at mag-ingat. Nasa paligid pa rin ang panganib. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, kung hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Prinsipe Merciful. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po sa mga taga Inabasan, Maasin, Iloilo, kina Norberto Ceballos, Jomer Guzman, Elmer Cabrera, Potot, Emi, Logi, Inday, Nene, Tantan. Shoutout po ito mula po kay Boss Rex Besite. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Reynaldo Laluan. At maraming salamat po sa pakikinig simula po ng episode 1 po ng Ompong hanggang sa latest episode po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss GSAM. Shoutout po sa iyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria from Boss Baby Lang Ka. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss James Dipay. Shoutout po. Kay Ma'am Erlinda Samson. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Ana Rosemary Celosa. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Boss MG Ellen Strip Vlog. May time po kayo bisita na po sa channel MG Ellen Strip Vlog. Shoutout din po kay Boss Milan Cañete, dyan po sa may Davao City. Shoutout po. Kay Boss Bong Layo, dyan po sa may Candelaria, Zambales. Boss, shoutout po. Kila Boss Yuken Silangon, Ma'am Jubilin Silangon, Boss Ken Silangon, Micah Silangon, Ma'am Audrey Silangon. Shoutout po sa inyo. Kay Yeyet Anton ng Laguna at Ana ng Noveleta, Cavite. Shoutout po. Shoutout po nito ay mula po kayo sa Bars Gernalda. Shoutout po. Shoutout din po kay Mami Genius Vlog. May time po kayo bisita lang po siya. Mami's Genius Vlog. Brosos Vlog. May time po kayo bisita lang po siya. Brosos Vlog. Boss Salimix TV. May time po kayo bisita lang po siya. Boss Salimix TV. Boss Real Mix Vlog. Shoutout po. May time po kayo bisita lang po. Real Mix Vlog. Boss Dare Music Lover. May time po kayo bisita lang po siya. Dare Music Lover. Kay Boss Joy Kando Channel, may time po kayo bisita po kayo sa channel po ni Boss Joy. Sheila Yorlanga Channel, may time po kayo bisita lang po sa channel po ni Boss Sheila. Sheila Yorlanga Channel. Boss JJNP Vlog, may time po kayo bisita lang po siya. JJPN Vlog. Nais ko lamang po sanang i-promote. Meron po tayong bagong channel. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo. Tungkol po ito sa mga amazing facts, mga mind-blowing facts po. Ang pangalan po ng channel is Ang Kaalaman ni Chick Chick. So may time po kayo, bisita na po sa bago natin channel. Maraming salamat po. Iwan ko po yung link dyan po sa may description box. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Roel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Roel. Shoutout po sa inyo, sa family niyo po. Shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa Boss. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po siya po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal, nagda-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73, dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arceca, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo bisita na masyado po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout.
Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Poxki, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Pambless na baka, shoutout po. Ma'am Christy Harm, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 vlog, may time po kayo bisita naman sa channel, Sai 1986 vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuku, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas Roll, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reynolds Zacate, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi ko nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po ninyo ang ating kwento. Pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.